Magandang araw ng Huwebes mga kapatid sa inyong lahat. Eto na naman po tayo't muling magbibigay ng reaction video and commentary sa mga may init na issue na pinag-uusapan ngayon, partikular na dito sa West Philippine Sea mga kapatid, kung saan ay patuloy na nagiging agresibo ang galaw ng China mga kapatid dito sa ating karagatan. No? Pero dito sa ating panonoorin mula kay BTV Pinas, basahin muna natin yung title, no? China nagsisi na, France at Pilipinas nag-usap, submarine ng Taiwan inilabas na mga tol. So yan ang ating bibigyan ng reaction video and commentary ngayong araw na to mga kapatid mula kay BTV Pinas. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At syempre huwag mo rin kalimutan na mag-like at subscribe ka na rin dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary sa iba't ibang mga issue, balita at mga misteryo na nagaganap dito sa ating mundo, mga alien, UFO at iba pa mga kapatid. No? Dito lang yan sa ating YouTube channel mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, bansang Taiwan inilabas na ang kanilang kauna-unahang submarine na posibleng magamit ng bansa upang depensahan ang posibleng pag-atake ng China. Ito ay sa pagpapatuloy pa rin ng matinding tensyon sa bahagi ng Taiwan Strait at Pangulong Bongbong Marcos at French President Macron nag-usap na. Seguridad at usapin sa West Philippine Sea kabilang sa pinag-usapan. China may panibago na namang poproblemahin at yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ito yung sinasabi natin nung nakaraan, no? Kahit na maliit na bansa, no? Nakakabili sila ng submarine. Tulad ng Taiwan mga tol, kitang-kita nyo naman kung gaano kalaki ang Taiwan, di ba? Kung gaano kaliit, kung ikukumpara mo sa ating bansa, di hamak na mas maliit ng Taiwan. Diba? Pero ito nakapaglabas na sila ng kanilang submarine. Tayo wala pang ganyan, no? Pero sabi nga natin nung nakaraan, limitado lang kasi budget natin mga tol. Imbis na ibili natin ng submarine, mas maganda. Yung sangayon ako dun kay Senator Pimentel, mas maganda ibili na lang din natin ng mga additional assets, no? Mga motorboat, mga patrol boat, mga gunboat, na mga magagamit ng ating Navy, ng ating PCG para makapagpatrolya dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Mabigyan nila ng escort yung mga mangingisda kapag mangingisda dito sa ating karagatan mga tol, no? Kailangan natin yung mga ganong assets. Ang bansang Taiwan ay inilabas na ang kanilang kauna-unahang indigenous defense submarine na posibleng magamit upang depensahan ang kanilang bansa sa patuloy pa rin na agresibong aksyon ng China sa bahagi ng Taiwan Strait, at ito ay posibleng ding magamit upang depensahan ng bansa sa posibleng pag-atake ng China bago matapos ang dekada. Sa pangunguna ni Taiwan President Tsai Ing-wen ay pinakita sa publiko ang kanilang pangtapat sa giant country na China, at sinabi ng Taiwan President na isa itong milestone para sa kanilang defense independence. Ito ay sa gitna pa rin ng tumitinding tension sa Taiwan Strait. Ang bansang China ay hindi pumapayag na humiwalay ang Taiwan sa mainland China, kaya't kahit anong mangyari ay puwersahin nila ang Taiwan upang tanggapin ang kanilang pamamahala sa naturang bansa. Subalit ang ginagawang pamimersa na yan ng China ay tinutumbasa naman ng bansang Taiwan, at hindi sila pumapayag na sila ay maging kontrolado pa rin ng bansang China. Nakikita mo yung nila, no? Mga to, ito, alos kadugunan nila yan mga tol. Napakalayo niyan kung ikukumpara mo sa Pilipinas mga tol. Ito halos kalahi na talaga nila yan. Pero makikita mo yung determinado sila, talagang tinitindigan nila yung ayaw nila, no? Ayaw naming magpakontrol sa China, at sila willing silang pumalag talaga, at makikita mo mga tol kahit na maliit na bansa sila, pinapakita nilang may tapang sila, 'di ba? Yun ang sanang nakikita natin mga tol dito sa ating bansa. Unti-unti naman nakikita naman natin, no?
Unti-unti naman nakikita natin. Pero itong mga nakaraan, kapag nagpapakita tayo ng takot, no? Ayaw natin makipaggulo, no? Don't get me wrong. At kailangan malinaw yan sa isip natin. Ayaw natin ng gulo. Wala namang may gusto ng gulo eh, di ba? Pero kung ipapakita mo sa kanila na talagang takot na takot ka, yung tipong lagi kang nakayuko kapag dadaan sila, eh talagang bubulasin ka ng bubulasin yan, di ba? Yung tipong yung tipong tayo palagi ang magbibigay. Sige, hindi na kami gagamit ng barko namin para sa resupply. Gagamit na lang kami ng less provocative na mga bangka. Pero hinahabol pa rin nila. Pero tayo, para lang walang tensyon, no? No, pero sinasabi natin, tinitindigan natin, no? Puro lang tayo ganun, pero hindi natin nakikita sa gawa. No, kaya eto na medyo nakakabilib yung lakas ng loob talaga ng Taiwan, no? Ikitang-kita mo sa kanila, no? Ang ginagawa ng China na pamimilit sa mga kalapit na bansa upang tanggapin na sila ang may kontrol sa naturang lugar ay hindi nalingid sa atin. Maging ang international community ay mariing kinokondena ang maling aksyon ng China lalo na sa Indo-Pacific dahil labis itong makakaapekto sa kapayapaan sa rehiyon. Subalit kahit sobrang dami nang natatanggap na negatibong komento ang China, ay patuloy pa rin ito sa panggigibit sa mga maliliit na bansa upang angkinin ang teritoryo at idagdag sa kanilang panibagong mapa. Palagay ko ito lang talaga kailangan muna nating gawin, no? Since na hindi naman natin kayang pang makipagsabayan sa kanila, alam naman natin yun mga tol. Pero dapat talaga makipag-alyansa palalo ang Pilipinas, etong Taiwan ganyan din, at ipakita pa sa buong mundo yung ginagawa ng China, yung patuloy nilang agresibong aksyon mga tol. Kasi kapag dumami na ng dumami na ng dumami na ng dumami, yung mga bansa mga tol, halos buong mundo na yung kumukondena sa ginagawa nila, hindi magsisimula ng kaguluhan tong bansang to, maniwala kayo, 'di ba? Titigil din 'yan kasi iisipin nila lugi tayo. Kahit malaki bansa natin pero kalaban natin mundo, lugi pa rin tayo, 'di ba? Hindi magsisimula to. Basta kailangan ma-expose ka. Kaya nga tignan nyo ginagawa nila. Kadalasan yung mga kwento na pagiging agresibo nila kapag ka na-expose, binabaliktad nila. Binabaliktad nila. Halimbawa, katulad na lang nung eto latest, 'di ba? Katulad na lang nung naglagay sila ng bakod, hinarangan nila yung Scarborough Show, ayaw nilang papasukin. Yung mga yung mga mangingisdang Pilipino, ayaw nilang papasukin, hinarangan nila. 'Di ba? Maling hakbang 'yun, maling action 'yun kasi talagang sinakop mo na yung hindi naman sa'yo tapos yung ibang mangingisda na nagmamay-ari, no, ng karagatang sinakop mo hindi makapasok. Ang ginawa ng PCG, pinutol nila ayon sa utos ng President BBM, di ba? Ngayon yung na-expose na sa mundo yung ginawa nila, na maling aksyon na ginawa nila o illegal na ginawa nila, binaliktad ngayon nila kwento. Sila daw ang kusang nagtanggal nun para bumalik sa regular control mga tol, o di ba? Kumbaga lumalabas doon, mabait kami, hindi naman namin hinarangan yan, tinanggal nga namin ang kusa. Parang ganoon mga tol. No, alam mo yung nagbabait-baitan, bibida-bida. Tuloy natin. Kaya't ang kauna-unahang submarine ng bansang Taiwan ay isa sa malaking poproblemahin ng China. Lalo't alam natin na ang bansang Taiwan ay hindi papayag na sila ay maging kontrol ng bansang China. Kaya't kahit anong mangyari, ang bansang Taiwan ay lalaban upang makamit nila ang tunay na kalayaan at makahiwalay sa mainland China. Sinabi pa ni Taiwan President na ang mga submarine ay mahalaga sa hukbong dagat ng Taiwan. Ito ay para sa mga tuntunin ng diskarte at taktika upang bumuo ng isang asymmetric combat power na tumutukoy sa kakayahan ng isang maliit na puwersa upang asintahin ang pinakamahinang parte ng kalabang bansa na China. Katulad ng Taiwan, ang bansang Pilipinas din ay nahaharap sa matinding pagsubok na kung saan ay patuloy pa rin na pinipilit ang Pilipinas na tanggapin ang soberanya ng China sa West Philippine Sea. At ang pinakahuling ginawa nga ng China ay binakura nito ang bahagi ng West Philippine Sea upang hindi na makadaan ang mga barko ng Pilipinas.
Subalit hindi naman nagpatinag ang Pilipino at agaran nga na pinatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naturang harang na inilagay ng China at nangangahulugan na hindi tayo basta-basta magpapasindak sa China, lalo't alam natin na tayo ang nasa tama at tayo ang may karapatan sa naturang lugar at maraming mga bansa ang handang sumuporta sa ating bansang Pilipinas. Kaya tulad din ng bansang Taiwan na mayroon ng sariling submarine, ang Pilipinas ay patuloy din na umaasa na sa mga susunod na taon ay magkaroon tayo upang madagdagan ang mga asset natin na magagamit sa depensa ng bansa, lalo na sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea na patuloy na kinakamkam ng China. Hay nako, puro na lang China ang may issue. Ganyan ba talaga ang China? Samantala sa iba pang balita, Actually, hindi naman ganun kalaking sagabal sa China kung tutuusin, no? Yung kauna-unahang submarine ng Taiwan. Kasi isa lang yun eh. Kasi marami silang submarine. May mga anti-submarine sila, di ba? Pero may kita nyo na hindi pa rin sila makakilos basta-basta. Hindi sila makapagsimula. Kung tutuusin ko talagang desidido sila, di ba? Matagal na nilang ginawang sinakop to eh. Pero hindi nila gagawin yun, mga tol. Diba? Nag-iingat din 'yan. Nag-iisip din 'yan, no? Sa atin ang ginagawa nila psychological psychological attack psychological warfare 'di ba? Pinag-aaway-away, pinaggugulo-gulo tayo eh. Kasi may mga pro-China na anti-US, 'di ba? Meron namang mga pro-Pilipino na hindi naman pro-US, hindi rin naman pro-China, kundi pro-Pilipino na talagang ang pinapanigan is yung best interest ng Pilipinas. So kung sino man yung mga bansang tumutulong, syempre pasasalamatan natin. Pero kung sino naman yung mga bansang nanggugulo, yun yung kinakastigo, di ba? Hindi nila maintindihan yun, mga tol. Akala nila pro-US lang basta mga Pilipino. No? Hindi naman ganun eh. Sa tuloy natin. Halimbawa, ito, France, di ba? French President at Pangulong Bongbong Marcos nagkausap na. At isa sa kanilang pinag-usapan ay patungkol sa depensa ng bansa at issue sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat na inilabas ng Malacanang, ay nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa presidente ng France sa pagpapahayag ng suporta sa bansa pagdating sa issue sa West Philippine Sea at paninindigan para sa pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tinitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng Pilipinas ang lahat ng paraan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa teritoryo. At inimbitahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ng France na bumisita sa Pilipinas kung ito ay magkakaroon ng state visit sa Asia. At bago matapos ang taon ay nakatakda din na magtungo sa Pilipinas ang grupo ng French Minister para sa pagpapatibay ng bilateral relationship ng dalawang bansa. Ang ganitong uri ng pag-uusap na may kasamang pangako ng pagsuporta sa bansa ay isa na namang malaking pag-asa na sa oras ng pangangailangan ay mayroong kaibigang bansa na handang sumuporta sa Pilipinas, lalo na sa issue sa West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Hindi lamang ang bansang France ang nangako ng suporta para sa Pilipinas, maging ang malalaking bansa sa mundo ay suportado ang karapatan ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan na West Philippine Sea. At habang dumadami ang sumusuporta sa Pilipinas, ay umuunti naman ang naniniwala sa China. Pagkus, samot-saring negatibong komento pa nga ang natatanggap nito mula sa international community, lalo na sa hindi nito magandang asal na ginagawa sa mga maliliit na bansa na malapit sa kanilang teritoryo. Ayon pa nga sa ilan nating kababayan ay mabuti nga sa China dahil sa ginagawa nilang pambubuli sa Pilipinas ay kinakarma na sila. At sana nga yung mga bansang kakampi ngayon ng China ay tumiwalag na rin dahil hindi maganda ang pag-uugali ng China. Matapos kang kaibiganin ay unti-unti namang sasakupin ang iyong teritoryo. Ikaw kabayan, lahat kiniklaim nila mga tol, no? At yan nga ang dapat ginagawa ng Pilipinas mga tol. Yung pakikipagkaibigan natin, pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang mga bansa. Habang nagpapalakas pa tayo ng ating kakayanan, no? Habang nag-iipon pa yung ating gobyerno, pambili ng mga assets, di ba?
kailangan talaga yan na ikipag-alyansa tayo sa France. Yan, katulad nito, France, di ba? At maipakita natin sa international community, mga tol, yung lagay natin. Hindi kasi kailangan talaga maging masyado tayong mayabang. Hindi, kaya na namin yan. Dapat Pilipino bida. Yung mga ganun mga tol, dapat Pilipino bida. Hindi natin kailangan ng tulong ng ibang bansa. Dapat tayo maging bida. Di ba yung mga ganung kataga, mga tol? Parang ano yan eh, pagpapatiwakal yan eh, no? Sa kagustuhan mong ikaw, tayo naman talaga magiging bida kasi hindi naman tayo na lumalaban para sa teritoryo ng ibang bansa eh, para sa teritoryo natin nung ipinaglalaban natin, di ba? So kung tutulungan man tayo ng mas malakas na bansa, di ba? Hindi ibig sabihin nun sila naging bida rito, hindi tayo, di ba? Masyado tayong gusto natin maging bida lagi sa pelikula eh, no? So hindi maganda yung gano'n, eh. Kailangan tanggapin natin, kailangan natin ng alyansa, kailangan natin ng suporta ng mga malalaking bansa, ng mga malalakas na bansa dahil mahina at maliit na bansa lamang tayo. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka sa baba, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.